Bago nagkahiwalay sina Althea at Hubert, ay nangako sila na hindi kakalimutan ng isa't isa. Nakahanda rin si Althea na maghintay sa pagbabalik nito, and she remained true to her promise. Ngunit sa kung anong dahilan, ay bigla na lang nawalan sila ng komunikasyon. Nasaktan si Althea, pero hindi pa rin niya magawang hindi mahalin ito. At kahit lumipas na ang mga taon, ito pa rin ang nagmamay-ari ng puso niya. Kahit hindi niya aminin, umasa pa rin siya na darating ang araw na magkikita ulit sila, na pwedeng madugtungan ang kanilang kahapon. Natugon na naman ang hiling niya, ngunit ikakasal na ito sa ibang babae. Nasapo ni Althea ang kanyang noo nang marinig ang sinabi ng kaibigang si Karen. Pigil niya ang sarili na sigawan ito o pagbagsakan ng telepono. Bakit mo naman ginawa yon? Isinusubo mo ko sa alanganin eh. Nasabi na lamang niya. Don't tell me na tatanggi ka. Trabaho rin yun, no? Anito. Alam kong trabaho yon, pero alam mo ring marami akong ginagawa ngayon. Tapos, gusto mo pang dagdagan? Inis na inis talaga siya rito. Hindi na nga niya malaman kung paano tatapusin ang tambak na trabaho niya. Isisingit pa nito ngayon ang pinsan nito. Thea, please, wag mo naman akong ipahiya sa pinsan ko. Nang sabi ko kasi sa kanya, sigurado na yun. Nakakahiya naman kung babawiin ko pang sinabi mo. Sabi ko pa naman sa kanya, hindi mo ko matatanggihan. Pagsusuma mo nito, napabuntong hininga siya. Hindi malaman ang sasabihin dito. Hindi rin niya alam kung pagbibigyan niya ito. Parang hindi rin naman niya maaatim na mapahiya ito. Napailing siya kung bakit kasi napaka-atribida ng kaibigan niyang ito. Just say yes, please. Hindi siya sumagot. Friend, please. Ngayon lang ako makikiusap ng ganito sa'yo. Alam mo namang mahirap maghanap ng magaling na planner eh. Pangungulit pa rin ito. Napabuntong hininga siya. Okay. Napipilitang sagot niya pagkalipas ng ilang sandali. Kung hindi lang talaga dahil sa'yo, hindi ko tatanggapin yan. Pero sa susunod na gawin mo uli ang ganyan, hindi na talaga kita pagbibigyan kahit magmakaawa ka pa sa harapan ko. Thank you so much! Tuwang-tuwang sabi nito. Pupunta kami ng pinsan ko bukas sa shop mo para mapag-usapan yung dalawang mga details ng kasal nila. Okay, sige na. Marami pa akong ginagawa. Magkita na lang tayo bukas. Bye. Ibinaba na niya ang telepono. Napatingin siya sa drawing pad na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Naipikit niya ang kanyang mga mata. Hindi ko pa nga tapos ang wedding gown at iba pang kailangan sa kasal ni Jane. May dumagdag na kaagad. Naisa loob niya. Paano ko tatapusin ang lahat ng to? Wedding organizer siya at may-ari ng isang wedding shop. 4 na taon na siya sa ganoong negosyo. Paminsan-minsan ay nag-o-organize din siya ng mga parties at iba pang events. Tapos siya ng kursong business administration, pero nakihiligan din niya ang magdisenyo ng mga damit at mag-organize ng mga parties. Kaya iyon ang naisip niyang negosyo. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at nag-inat ng katawan. Lumabas siya ng kanyang silid at bumaba sa kusina para kumuha ng maiinom. Pabalik na siya sa kwarto nang maisip niyang magpahangin sandali sa kanilang terrace. Pinuno niya ng hangin-hangin ang dibdib at saka dahan-dahang ibinuga iyon. Inilibot niya ang tingin. Malalim na ang gabi at tahimik ang paligid. Dama niya ang masuyong haplos ng malamig na hangin sa kanyang balat. Muli siyang napahinga ng malalim. Pakiramdam niya ay unti-unting nare-refresh at nakakalma ang isip niya. Napakislot siya nang maramdamang may tao sa kanyang likuran. Humarap siya at nakita ang nakababatang kapatid na si Lawrence na papalapit sa kanya. Bakit gising ka pa? Tanong niya rito. Wala naman akong pasok bukas, kaya okay lang kahit mapuyat ako. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ba't hindi ka pa natutulog? Lumabas lang ako sandali para magpahangin. Tinatapos ko pa kasi yung design ng wedding gown ng Ate Jane mo. Gusto niyang dagdagan pa ng counting design. Tumabi ito sa kanya. Ngumiti ito at saka tumingin sa kawalan. Parang kailan lang, magkakalaro pa tayo magpipinsan at magkakasama gumagawa ng kalokohan. Ngayon 4 nang may asawa. Tapos si Ate Jane, ikakasal na rin. Hindi siya kumibo. Naalarma agad siya sa patutunguhan ng sinasabi nito. Ikaw ate, wala ka pa rin balak mag-asawa? 26 ka na at ikaw ang panganay sa ating lahat pero naunahan ka pang mag-asawa ng mga pinsan natin. Huminga siya ng malalim. Sinasabi na nga ba niya at iyon ang sunod na ihihirit nito. Paano ko mag-aasawa? Boyfriend na wala ako, di ba? At saka ayaw ko munang isipin ang bagay na yan. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Marami ka pang gustong gawin o may hinihintay ka pa rin? Hindi siya nagsalita. Mukhang nagkamali siya ng sinagot rito.
O mas tamang sabihin na hindi na dapat niya ito sinagot. Malapit sila sa isa't isa, kaya wala siyang naililihim kay Lawrence. Alam nila ang lahat na nangyayari sa isa't isa. Ito ang una niyang pinagsasabihan ng mga problema niya at ganoon din naman ito sa kanya. Ate, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakakapag-move on? Tanong nito nang hindi agad siya sumagot. Binuksan na naman ng kapatid ang pinaka-iniiwasan niyang usapan. Alam mong ayoko ng pag-usapan na bagay na yan, di ba? Umiling ito at muling tumingin sa kalangitan. Hanggang kailan mo iiwasan yun, ate? Ayaw mo nga pag-usapan, pero hanggang ngayon naman nakatali ka pa rin doon. Lawrence! Babala niya rito, pero nagpatuloy pa rin ang lalaki. Ilang taon nang lumipas, kailan ka ba mapapagod sa ginagawa mo? Itinuon niya ang tingin sa malayo, hindi tumugon dito. Kung maaari lang sana siyang mawala ng pandinig sa tuwing na pag-uusapan ang bagay na yon, ay talagang ipagpapasalamat niya. Pero aaminin niya na tama si Lawrence. Matagal na panahon na ang nakalilipas at maging siya ay hindi rin maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakakalimot ang puso niya. Ilang taon nang wala sa buhay niya si Hubert, pero patuloy pa ring umaasa ang puso niya. Madali lang ang lahat kung gugustuhin mo. Dagdag nito, nasasabi mo yan dahil wala ka sa lugar ko. Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Matigas na sabi niya. Marunong din ako magmahal kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ate. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kailangan pahirapan mo sarili mo. Nilingon niya ito. Lawrence, please, iwan mo muna ako. Gusto ko mapag-isa. Ilang sandali nitong sinalubong ang mga mata niya, pagkatapos ay tahimik na nga siyang iniwan. Muli siyang tumanaw sa malayo. Hindi niya napigil ang pamumuo ng mga luha sa kanyang mga mata. Tama si Lawrence. Madali lang naman ang lahat. Siya lang talaga itong nagpapahirap ng kalooban niya. Maagang pumunta si Althea sa shop niya kinabukasan. Nadatnan siya ng 3 niyang tauhan na abala sa kanya-kanya nitong mga gawain. Dumiretso siya sa kanyang opisina para simulan na rin ang trabaho niya. 3 kasal para sa susunod na buwan ang inaasikaso niya, kasama ang kasal ni Jane. Ngayon nga ay nadagdagan pa iyon ang kasal ng pinsan ni Karen. Ilang minuto pa lang siyang nasa loob ng kanyang opisina nang may kumatok sa pinto at pumasok ang tauhan niyang si Jasmine. Ma'am, nasa labas po si Miss Karen. Gusto raw po kayo makausap. Anito, let them in. Ani ang nakatutok pa rin ang mga mata sa ginagawa. Maya-maya lang ay naroon na si Karen at ang kasama nito. Tumayo siya para salubungin ang dalawa. Nakangiting nilapitan niya si Karen at hinagka nito sa pisngi. Kumusta? Anito na humalik din sa pisngi niya. Okay lang. Heto, tambak ang trabaho. Ilang linggo ka rin hindi dumalaw dito sa shop ah. Aniya at muling naupo. Pinaupo rin niya ang mga ito. Alam mo naman ang buhay may asawa, laging busy. Nakangiting sabi ni Karen. Ikaw kasi hindi ka pa mag-asawa para ma-experience mo rin kung paano. Natawa lang siya sa sinabi nito. By the way, this is my cousin Daniel. Pagpapakilala nito sa kasama, nakangiting nakipagkamay siya kay Daniel. Sa tingin niya ay kasing edad lamang niya ito. Maganda ito at maputi. Napakasimple lamang ng babae sa suot nitong maong na pantalon at red shirt na tineronghan ng flat shoes. Pero lutang pa rin ang mestisang ganda nito. I've heard so many things about you. Nung magtanong ako kay Karen kung may kilala siyang wedding organizer, ikaw agad ang inarekomenda niya. Nakangiting sabi ni Daniel. Siyempre, yung pinakamagaling na ang irerekomenda ko. Anang kanyang kaibigan. Nambola ka pa. Paikli niya bago binalingan si Daniel. Anyway, pag-usapan na natin ang tungkol sa kasal mo. Kailan ba ang date ng plano niyo ng fiancé mo? 3rd week next month. Sagot ni Daniel. Napatanga siya sa sinabi nito. Automatikong napatingin siya sa kalendaryong nasa loob ng opisina niya at saka muling tumingin sa babae. That's 5 weeks from now. Tumango ito. Napakagatlabi siya. Parang gusto niyang umatras sa narinig. Sa loob lamang ng 5 linggo ay kailangan niyang maiayos ang lahat. Napaka-imposibleng magawa niya iyon sa loob lamang na napakaikling panahon. Lalo at marami rin siyang ibang inaasikaso. Napatingin siya kay Karen. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin na next month na palang napili na lang schedule ng kasal? Hindi ito sumagot. Alanganin lang ng humiti at saka mabilis na nag-iwas ng tingin. Bakit? May problema ba? Tanong ni Daniel. Hindi ko kasi masisiguro sa'yo na matatapos ang lahat sa ganoon kaikling panahon. Maraming dapat asikasuhin at may iba pa akong client na next month na rin ang kasal.
So, hindi sapat ang oras para… Oh, don't worry. Naayos ko ng ibang mga kailangan. Nakangiting sabi nito. Ayon kay Daniel ay wala nang masyadong magiging trabaho dahil naayos na nito ang schedule ng kasal sa simbahang gusto nito. Wedding invitations, pag-aayos ng simbahan, reception at catering na lang ang mga kailangan gawin. May iniabot itong 3 piraso ng papel sa kanya. Iyan ang listahan ng mga sponsors. Hindi na rin problema ang mga wedding gown ko. May binili na ako sa States bago ako umuwi dito sa Pilipinas. Gayon din ang tuksedo na isusuot ng fiancé ko. Para siyang nabunutan ng tinik. Hindi naman pala siya masyadong mahihirapan sa pag-aayos ng kasal nito. See, hindi ka naman masyadong mahihirapan eh. Magagawa ko ba namang bigyan ka ng malaking sakit ng ulo? Sabad ni Karen. Pabirong inirapan lang niya ang kaibigan. Hindi rin nagtagal ang 2 babae. Nagpaalam rin agad ang mga ito. I'll be back on Friday with my fiancé para makilala mo rin siya. Sa Thursday pa kasi ang dating niya from States. Sabi pa ni Daniel habang palabas ang mga ito ng shop. Tumango siya. Okay, para malaman ko na rin kung may gusto pa siyang ipadagdag. Inihatid niya ang magpinsan hanggang sa kotse ng mga ito at nang bumalik siya sa loob ng shop ay iniabot niya kay Jasmine ang papel na ibinigay ni Daniel sa kanya kanina. Gumawa ka ng sample ng invitation nito. Kailangan ko sa Friday. Dapat pagdating ko rito, naroon na sa table ko. Tumango ito. Yes ma'am, bukas nga ho pala may rehearsal para sa kasal ni na Miss Elaine. Okay, i-remind mo uli ako mamaya tungkol doon. Bumalik na siya sa kanyang opisina. Pasado 9:00 na nang magising si Althea. Napabalikwas siya ng maalalang Biyernes ang araw na yon at may appointment siya kay Daniel at sa fiancé nito. Nagmamadaling naligo siya at nagbihis. Ni hindi na siya nag-abalang magpatayo ng buhok. Ayaw niyang mauna pang dumating sa shop ang mga kausap kaysa sa kanya. Pagbaba niya ay naabutan niya si Lawrence na nasa kusina, nag-aalmusal habang nagbabasa ng dyaryo. Bakit parang nagmamadali ka ate? Puna nito sa kanya. Nagmamadali kasi siyang magtimpla ng kape. Sa pagmamadali niya ay muntik pa siyang mabuhusan ng mainit na tubig. May appointment kasi ako ngayong umaga. May appointment ka pala, bakit tanghali ka nang gumising? Sermon nito. Pwede ba Lawrence? Hindi itong tamang oras para manermon ka. Para kang si Daddy. Aniya bago inumin ng kape. Kasi hanggang ngayon, tamad ka pa rin bumangon ng maaga. Mabuti sana kung hindi ka inaabot ng 1 oras sa paliligo. Ewan ko sa'yo. Aalis na ako. Dumampot siya ng tinapay bago nagmamadaling lumabas ng kusina. Tuloy-tuloy siya sa labas ng bahay. Pasakay na siya sa kotse nang magsalita ito. Hey ate, hihiramin ko ang kotse mo mamaya ha? May lakad kasi kami ng barkada. Hindi niya masyadong naintindihan ang sinabi nito. Tumango na lamang siya bilang tugon at sumakay na sa kotse. Habang nasa daan ay tumunog ang cellphone niya. Hinagilap niya iyon sa loob ng kanyang bag habang nakatutok pa rin ang mga mata sa daan. Mula kay Daniel ang text message. Mahuhuli raw itong dumating pero naroon na sa kanyang shop ang fiancé nito. Siya na lang daw muna ang bahala. Lalo niyang binilisan ang pagpapatakbo ng kotse. Pagdating niya sa shop ay agad na sinalubong siya ni Jasmine. Ate, may naghihintay po sa iyo sa opisina niyo. Pinapasok ko na po kasi ang sabi may appointment siya sa inyo. Yun yata ang mapapangasawa ng pinsan ni Miss Karen. Kanina pa ba siya? Tinanghali kasi ako ng gising. Hindi naman po, kani-kanina lang. Dadalhan ko po ba kayo ng kaperon? Tumango siya bago tuluyang tumaliko dito. Tahimik na kinastigo niya ang sarili. Kung hindi kasi siya nagbabad sa panonood ng nagdaang gabi, hindi sana siya tatanghaliin ng gising. Nakatalikod ang bisitang naghihintay sa kanya pagbukas niya ng pinto ng kanyang opisina. Good morning. Sorry kung pinaghintay kita ng matagal. Hinging paumanhin niya rito. Humarap ito sa kanya. Para siyang natuklaw ng ahas nang makita ang mukha nito. Napatitig din ito sa kanya. Tulad niya ay gulat na gulat. Ilang taon na nakararaan pero hindi siya maaaring magkamali. Natitiyak niyang hindi siya namamalikmata lamang. Ikaw? Aniya na makabawi sa pagkabigla. Althea? Anito na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Magsasalita sana siya nang bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Hi Althea! Nakangiting bati nito bago nito nilapitan ng lalaki at bahagyang hinagkan sa mga labi. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. Gustong manlamig ng buong katawan niya sa realisasyong iyon. Althea, this is Hubert Gonzaga, my fiancé. Honey, siya ang inirecommend ni Karen na wedding organizer. Si Althea Del Mundo. Pagpapakilala ni Daniel sa kanila. Pareho sila ni Hubert na hindi makapagsalita.
Agad namang napansin iyon ni Daniel. May problema ba? Tanong nito kay Hubert nakatingin. Wala. Sagot ni Hubert at binawi ang tingin sa kanya. Actually, magkakilala na kami ni Althea. Dati ko siyang schoolmate. Ahead lang ako ng 2 years sa kanya. Taga Bulacan din siya. Really? So, marami pala akong malalaman about you from Althea. Nakangiting bumaling sa kanya si Daniel. Matipid ng ngiti lang ang sagot niya. Hindi naman kami masyadong malapit sa isa't isa ni Hubert. Sinulyapan niya ang binata pagkasabi niyon at kitang-kita niya ang pagtatagis ng mga bagang nito. Masyado kasing malihim to. Matagal na kami magkasama pero marami pa ring bagay na hindi ko alam tungkol sa kanya. Ani Daniel. Habang pinag-uusapan kanina ang kasal ni na Hubert at Daniel, hindi makapag-isip ng matino si Althea. Hanggang sa makaalis ang mga ito ay magulo pa rin ang isip niya. Dinampot niya ang kanyang bag bago lumabas ng opisina. Jasmine, kayo na muna ang bahala rito. Uuwi na ako. Dire-diretso siya sa pinto. Ma'am, paano po yung appointment ninyo with Mrs. Enriquez? Tanong nito. I-cancel mo na lang o kung gusto mo. Ikaw ang pumunta ron para makapag-meet sa kanya. Ikaw nang bahala, Jasmine. Pero hindi ko po… Jasmine, pwede ba? Matuto naman kayong magdesisyon paminsan-minsan. Hindi yung kailangan ko pang iutos sa inyong lahat ang dapat niyong gawin. Iritadong sabi niya. Hindi ito nakakibo. Sumakay na siya sa kanyang kotse at mabilis na pinaandar iyon. Pagdating niya sa bahay nila sa Las Piñas, ay nakasalubong niya si Lawrence. Napapaalis naman patungo sa eskwelahan. Ate, bakit ganyan ang ayos mo? Ano bang nangyari sa'yo? Nakakunot ang noong tanong nito. Noon bumigay ang mga tuhod niya na kanina pa nanghihina. Natumba siya. At kung hindi siya nasalo ng kapatid, ay tiyak na napasubsob na siya. Binuhat siya nito at iniupo sa sofa. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong uli nito sa kanya. Si Hubert, Lawrence. Nangilid ang kanyang mga luha. Lalong kumunot ang noon nito. Bakit? May balita na ba sa kanya? Umiling siya. Nagkita kami. Nakita ko siya. Saan? Kailan? Kanina lang sa shop. Pumunta siya roon. Ngumiti ito. Mabuti naman at bumalik na siya. Ang tagal. Ikakasal na siya, Lawrence. Natigilan ito. Agad na nawala ang ngiti sa mga labi. Tinitigan siya nito na tila nais maniguro sa katotohanan ng kanyang sinabi. Siya ang mapapangasawa ng bago kong kliyente. Yung pinsan ni Karen. Nagpunta sa siya para asikasuhin ang kasal nila. Napaiyak na naman siya. Niyakap siya nito. Batig niyang naiintindihan nito ang nararamdaman niya. Alam nito kung gaano kasakit sa kanya na tanggapin ang nilaman. Hinayaan lang siya nito hanggang sa tumigil siya sa pag-iyak. Nanghihinang isinandal niya ang ulo sa likod ng sofa. Umakyat ka muna sa kwarto mo, ate. Magpahinga ka na roon. Anito pagkalipas ng ilang sandali. Hindi siya kumibo. Alam kong hindi madaling tanggapin yun, pero wag mong pahirapan ang sarili mo. Hayaan mo siya kung yun ang gusto niya. Hindi ko maintindihan kung paano niya ito nagawa sa akin. Lahat ginawa ko noon para sa kanya. Nagmukha na akong tanga sa paghihintay sa kanya. Tapos ito pa ang igaganti niya? Aniya sa pagitan ng pagsinghot. Sinabi ko na sa'yo noon na darating ang ganitong pagkakataon, ate. Maraming taon kanyang pinabayaan. Ikaw lang naman tong ayaw makinig sa akin eh. Muling tumulo ang mga luha niya. Muli ay niyakap din siya nito. Tama na. Kahit gaano katagal mo pa siyang iyakan, hindi mo na mababago ang mga nangyari. Hindi mo na siya mababawi. Lalo lang siyang napahagulhol. Nagkahalong awa at inis sa sarili ang nararamdaman niya. Gusto niyang magalit sa sarili dahil napakahabang panahon siyang nagpakatanga sa isang walang kwentang lalaki. Isinubsob niya ang mukha sa balikat ng kapatid. Kagat niya ang ibabang labi dahil sa pagpipigil na mapaiyak muli. Pero hindi rin niya napigil iyon. Parang bukal na muling bumuhos ang luha niya. Hinayaan lang naman siya nito. Ate, tama na. Nababasa na ang pulo ko. May pasok pa ako. Maya-maya ay sabi nito. Marahil ay upang kahit paano ay pagaanin ang sitwasyon. Napangiti na siya. See, mas bagay sa iyo ang nakangiti. Pumapangit ka kapag umiiyak. Anito habang pinapahid ang mga luhang naglanda sa kanyang mga pisngi. Mabuti pa magpahinga ka na. Sooner or later mawawala rin niya sa isip mo. Pasensya ka na sa akin ha. Naturingan pa man din akong panganay pero ako pa itong lagi mong inaasikaso. Para ano pa at naging magkapatid tayo. Muli siyang ngumiti. Lalaki lang yan ate, nandito pa rin naman kami, di ba? Sabi nito.
Busy ka naman lagi, makakalimutan mo rin yun. Isipin mo na lang na marami pang iba riyan. Tumayo na ito at inayos ang sarili. Aalis na ako, huwag ka nang umiyak. Hinagkan siya nito sa noo bago umalis. Tumayo na rin siya at nagtungo sa kanyang silid. Nakapagdesisyon na siyang bitiwan ng trabaho para sa kasal ni na Daniel. Nagpadala siya ng text message kay Karen para sabihing pupunta siya sa bahay nito mamayang hapon. What, Althea? You can't do this to us! Malakas na sabi ni Karen sa kanya. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang na nakaupo siya sa sofa. Ano bang problema? Bakit naman ganon? Tanong nito. Paano na ba niya ipapaliwanag dito na hindi niya kayang ayusin ang kasal ng lalaking nanakit sa kanya? Ng lalaking hanggang ngayon ay minamahal pa rin niya. Sinabi ko naman sa'yo before na marami akong trabaho, di ba? Hindi ko talaga maaasikaso ng husto ang kasal ng pinsan mo. Naisip na lang niyang ikatwiran dito. Wala na namang masyadong aasikasuhin dahil kalahati ng kailangan ay naayos na ni Daniel. Sabi nito, napailing siya. Alam mong hindi ganun kadali ang pag-aayos ng isang kasal. Ikaw rin naman, tinulungan mo ko sa pag-aayos ng kasal mo. Pero marami pa rin tayong naging problema. Kaya nga na-delay ang kasal mo nun eh. Kaya na-delay ang kasal ko dahil pumalpak ang wedding gown ko. Hindi dahil sa hindi mo naasikaso ng husto ang preparation ng kasal. Katuwiran nito. Napabuntong hininga siya dahil tama ang sinabi nito. Ang designer ng wedding gown ang nagkaproblema at hindi siya. Hindi ka na pwedeng umatras. Kailangan ng pinsan ko ang tulong mo. Ganito na lang. Ire-refer ko kayo sa kakilala kong wedding planner. Ikaw nga ang gusto namin mag-asikaso, Thea. Ano ka ba? Hindi ko maintindihan kung bakit bigla-bigla kang nagdesisyon ng ganyan. Hindi ka pwedeng mag-back out. Parang batang giit nito. Napabugas siya ng hangin. Kahit ano yata ang sabihin niya rito, ay hindi ito papayag na bitawan niya ang pag-asikaso sa kasal ng pinsan nito. Hindi nakatulog ng maayos si Althea sa nagdaang gabi. Pilit man niyang iwaksi, paulit-ulit pa rin nagbabalik sa isip niya ang nangyari. 8:00 na nang bumangon siya. Naabutan niya si Lawrence na nag-aalmusal sa kusina. Alam niyang napansin ito ang pamumugto ng mga mata niya, pero hindi ito nagkomento. Nagsalita lang ito nang pareho na silang tapos kumain. Tumawag si Mami kanina. Darating daw sila next week ni Ate Jane. Ipinapatanong nga rin daw ni Ate Jane kung tapos mo na yung design ng wedding gown niya. Nung isang araw pa, bakit pati si Mami pupunta rito? May sinabi ka ba sa kanya? Matagal bago ito sumagot. I'm sorry, ate. Huminga siya ng malalim. Hindi mo na dapat ginawa yun. Okay naman ako eh. Hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala, ate. Besides, ano naman ang masama kung ipaalam ko kay Mami ang nagyayari sa'yo? Tiningnan niya ang kapatid. Matanda na ako, Lawrence. I know how to take care of myself. Hindi ko na kailangan ng comfort ni Mami sa ganitong klaseng problema. At lalong hindi ko kailangan ng awa niyong lahat. Lalo lang ako nasasaktan at nahihirapan dahil sa awang ipinapakita ninyo sa akin. Tumayo na siya at iniwan ito. Nang makarating sa silid ay nalaglag ang mga luhang pinipigil niya, ngunit agad niyang pinahid ang mga yon. Please, Althea, tama na. It's over. Stop crying over him. You have to go on with your life. Nakatagal ka naman ng 8 taong wala siya sa buhay mo, hindi ba? Agad na tumuloy si Althea sa kanyang opisina pagdating niya sa shop. Naabutan niya roon ng taong kung maaari lang ay ayaw na niyang makita. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa pilit na pinatatag na tinig. Tumayo si Hubert at humarap sa kanya. Matamang tinitigan siya nito. Agad naman niyang iniiwas ang mga mata. Pakiramdam niya ay napapaso siya sa ginagawa nito. May kailangan ka ba, Mr. Gonzaga? Tanong uli niya rito. Nagkibit balikat ito, nakatitig pa rin sa kanya. Tinungo niya ang kanyang mesa at inilapag doon ang dala niyang shoulder bag. Hubert, tinatanong kita kung ano ang kailangan mo rito. Kumusta ka na? Napatiimbagang siya. Ang lakas naman ng loob mo magtanong sa akin ng ganyan. Ano pa ba sa tingin mo? Mukha ba akong okay sa itsura ko ngayon? Mukha ba akong masaya sa lagay na to? Gusto sana niyang isigaw rito pero pinili niyang manahimik na lang. Bahagyang tumawa ito at saka umiling. Napaka-estupido naman ang tanong ko. Mabuti naman at napansin mo. Pabulong na sabi niya. Tinatanong mo kanina kung anong ginagawa ko rito. Well, hindi ko rin alam. Basta naisipan ko na lang na pumunta rito. And before I knew it, I was already standing outside the door of your shop. Sagot nito. Naupo siya sa kanyang upuan dahil pakiramdam niya ay bibigay na ang mga tuhod niya sa nadaramang tensyon. At nanlalambot siya sa titig nito na kulang na lang ay tumagos sa kanyang katawan.
Hindi ko inakalang makikita pa kita after 8 long years. Well, to tell you frankly, hindi ko na talaga gustong bumalik pa rito. May bahid ng galit ang tinig na sabi nito. Napaangat siya ng muka. Nagtataka siya kung bakit ganoon ito magsalita. Bakit ito pa ang may ganang magalit sa kanya sa kabila ng ginawa nito? Ito ang may ginawang kasalanan sa kanya. Ito ang nang-iwan at nagpaasa sa kanya. Ano bang maling ginawa niya rito? Hindi pa ba sapat dito ang lahat ng paghihirap ng kalooban niya? Ayoko na sanang bumalik pa rito sa Pilipinas. Kung hindi lang sa pagpupumilit ni Daniel na dito kami magpakasal. Pagpapatuloy nito. Ano naman ang kinalaman ko ron? Pilit na tinatagan niya ang sarili upang salubungin ang mga mata nito. Malaki. Kumabog ang kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Siguro kaya ako nagpunta rito ay para malaman ang reaksyon mo sa pagkikita natin kahapon. Pero ngayon ko lang naisip na ang tanga ko pala. Ano pang habang magiging reaksyon mo? Gayong matagal ka na walang pakialam sa akin. Lalo siyang naguluhan. Magsasalita sana siya pero naunahan na naman siya nito. Perhaps coming here was really a bad idea. Tinalikuran siya nito at walang lingon-likod na lumabas ito ng opisina niya. Naiwan siyang natitigilan. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon na lamang ang galit nito sa kanya. Dapat ay siya ang manumbat sa pagtalikod nito sa kanya noon. Napako ang mga mata niya sa maliit na picture frame na nasa ibabaw ng mesa. Nakalagay roon ang wallet size na litrato nila ni Hubert noon. Kuha iyon noong gabi bago ito umalis patungo sa ibang bansa. Sa palagay niya ay hindi iyon nakita ng binata kanina. Dinampot niya iyon at tinitigan. Hubert! Bago pa niya namalayan ay muli na namang bumukal ang mga luha sa kanyang mga mata. Kasabay niyon ay ang pagbalik ng mga alaala ng nakaraan. Huling gabi na yon na makakasama ni Althea si Hubert. Bukas ay aalis na ang binata patungo sa California para pagbigyan ng kahilingan ng ina nito na manatili muna roon ng 2 taon. Mahigit 1 taon na rin silang magkasintahan at mahal na mahal nila ang isa't isa. Nang gabing iyon ay naroon siya sa apartment nito. Bukod sa kanila ay naroon din ang tiyuhin nito at isang pinsan. Nagyaya si Hubert na uminom bilang despedida nito. Pagkatapos ng kasayahan nila ay inihatid na siya nito sa bakanting silid para doon siya matulog. Magpahinga ka na, baka tanghaliin tayo ng gising bukas. Bili nito at saka hinalikan siya sa pisngi. Nakangiting tumango siya. Binitiwan na nito ang kamay niya. Papalabas na ito ng silid nang tawagin niya ito. Saan ka pupunta? Sa kabilang kwarto, tabi na lang kami ng pinsan ko. Sa sala na lang daw matutulog si Uncle. Pwede bang dito ka na lang matulog sa tabi ko? Malambing na sabi niya, bagaman napalunok siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Matagal na niyang pinagplanuhan iyon. Gusto niyang ibigay ang sarili rito bago ito umalis bilang pabaon dito. At nang gabing iyon niya yon balak gawin. Kinakabahan siya. Natatakot din siya sa gagawin. Pero ngayon pa ba siya aatras? Sa kabila nila nga. Pinutol niya ang pagtutol nito sa pamamagitan ng halik. Mapusok ang halik na yon. Nang madama niya ang pagtugon nito, ay ikinawit niya ang braso sa batok nito. Iyon ang unang beses na lalampas sila sa kanilang limitasyon. Sa mahigit 1 taon, ay kontento na sila sa mga halik at paghahawak ng kamay. Tuluyan na nga silang nadala sa kanilang nadarama. Bago pa niya namalayan ay pareho na silang nakahubad. Binuhat siya nito patungo sa kama. Nangilabot siya habang malayang hinahawakan at hinahagkan nito ang kanyang katawan. Napapikit na lamang siya upang ikubli rito ang takot na nadarama. Hubert! Anas niya sa pagitan ng pag-ungol. Damang-dama niya ang sakit ng tuluyan ng mapag-isa ang kanilang katawan. Ngunit baliwala iyon. Mas nangibabaw ang pagmamahal na nadarama niya para sa kasintahan. I love you. Kinabig siya nito at hinagkan sa noo. I love you more, Althea. Punong-puno ng sinseridad na sabi nito. Yumakap siya ng mahigpit dito. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, kahit paano ay nabawasan ang pangamba sa puso niya. Sana kahit wala ako, kahit magkalayo tayo, walang magbago sa atin. Anito, natatakot ako, Hubert. Ang daming pumapasok sa isip ko. Paano kung… Shh! 2 taon lang naman ako mawawala at wala kang dapat ikatakot. Kapag sinabi kong babalik ako, makakaasa kang babalik talaga ako. Kailan ba ako sumira ng pangako sa'yo? Napakagatlabi siya upang pigiling mapaiyak. Marami ang pwedeng mangyari at magbago sa 2 taon na yon. Babalikan kita. Paniniguro nito sa kanya. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron. Tuluyan na siyang naiyak. Yun naman pala basta ipangako mo rin na hihintayin mo ko. Yumakap uli siya rito.
Maghihintay ako, Hubert. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Niyakap din siya nito. Tama na nga ang iyak mo. Wala pa nga tayo sa airport, umiiyak ka na. Bukas ka nalang umiyak.